So, ngayon I'm spending my time replying to my followers and gusto ko ma-inspire sila with yung different inspiration na not only just to dream of working and going to Dubai but also to inspire them about life. Yung pinaka main goal ko talaga ngayon. And while doing that, I'm watching now yung The Notebook. I remember nasa Lasal ako nung I'm supposed to watch it. Pero hindi ko siya tinuloy. So now, after how many years? Ngayon ko lang siya mapapanood. So parang it's a reminiscing time. Ngayon ko malalaman kung how beautiful the movie was. I don't know. Lapig. They'll go back where they came from. Ngayon iniisip ko yung buhay ko. Ngayon ko lang na-realize na ang dami ko pa palang haharapin problema talaga. Bago yung pinaka-dream life na gusto ko. But then with all the frustrations and problems na meron ako, the only good thing na nagpapa-inspire sa akin is to save money para matuloy yung plano ko of going to Germany. Para sa akin kasi parang yun yung gift ko sa sarili ko of all the hard work. Well, I promise you I would. To see a different place, to be inspired again about life, and to see how beautiful the world is. Great. Minsan po kasi talaga nakakapagod din. Life is not simple. Ito yung famous part ng movie na ito. I've loved you every day for a year. Yes. It wasn't over. It still isn't over. Ngayon while replying to some of my viewers and followers in YouTube, I have this feeling na natutuwa ako sa kanila. It's because initially some part of their dreams is natutupad na. But then I just wish and pray always na sana they will be really ready kapag nasa ibang bansa na sila. That the life working abroad is hindi talaga ganun kadali. Just you are so thankful if you be given a mabait na amo or magandang trabaho
gandang sahod, mga okay na kasama sa bahay, you will be with somebody na hindi ka mapapasama. And nalulungkot ako sa idea na ang daming Pinoy ang gustong magtrabaho sa abroad is because alam ko kung gaano kahirap ang buhay sa Pilipinas. That even may mga anak na maliliit pa, sinasakripisyo nila yung sitwasyon that being away from them para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya nila. Kaya saludo talaga ako sa mga OFW, lalo na yung mga inabot na ng 15 years. Yung mga kinakilala ko sa Facebook ng mga OFW, ng mga nanay, na hindi sila tumitigil sa pagtatrabaho sa abroad, facing different struggles in life, sa employer nila, sa buhay nila, sa kalusugan nila, sa homesickness nila na namimiss nila ang pamilya nila. But then, they still keep on working sa abroad just to make sure na makapagtapos yung mga anak nila sa college. At hindi lang simpleng college, talaga sa mga malalaking university, just to make sure na she can provide a better future for their children. And I think that's one of the reason why dapat talagang tawaging buhay na bayani ang mga OFW. And I known a lot of them. And I'm so blessed, given a chance to be in this position na nakakausap ko sila. That kahit minsan malungkot yung sitwasyon nila, yung kalagayan nila, pero sige pa rin sila. Kaya ngayon, iniisip ko of whatever problems na maaaring kakaharapin ko, I am inspired with their stories na lahat naman ng problema malalampasan natin yan. Basta focus ka lang sa kung anong plano mo talaga sa buhay, para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Yun, ang dami kong thank you na receive. It was a nice day to chat with my followers in Facebook. It's time na magkape. Lamig kasi talaga masyado. Coffee time pa rin. And eto, may kausap akong taga Bacolod. Ayan. What a small world. Halos isang lugar lang pinanggalingan namin. Tigas ng ulo ko, sabi nila, bawal daw ang kape sa may ubo. Kasi ang lamig eh. Share ko yung coffee ha. Nescafe Matinal. Wala akong idea kung ano yung matinal. What's matinal is? Search natin sa internet. Matinal means adjective relating to or taking place in the morning. Okay. Wala pang synonyms to. Relating to matins or to the early part of the day. So it means morning. Okay. Middle. So, Nescafe Matinal means Nescafe morning. Gabi na ngayon. So, dapat bukas ko pa ito inumin. Matinal is a French word
which means morning. So, French pala yun. Finally, nakalabas din ako after sa buong araw na to. Ngayon lang ako lalabas. At ako lang mag-isa. Ayun, may nakikita na naman kayo sa video ko na may kasama ako. Ako lang po mag-isa. Chinek ni Maan yung video. Paulit-ulit niyang pinanood yata. Ayun, hindi nga daw talaga ghost. Sabi nga niya. Sabi ko nga rin eh. Hi po. Ayoko na pag-usapan yung ghost na yan. Sabi ko naman sa kanya. Nagkaroon na ng haters dahil dyan eh. Hindi naman totoo eh. Bakit pa naman nagkaroon ng haters? Yun nga, ang sinasabi nga ng isang babae na may mga kasabwat lang daw ako para gumawa ng kwento, para daw panoorin ako, yung gano'n. Eh siyempre alam mo naman ako, ayoko sa lahat yung gano'n. Because I'm not like that. Yun lang. Labig. Ngayon. Aba, ito pala pakiramdam na nasa labas. Grabe, maghapon lang ako nasa loob ng kwarto. Labig. Anong meron dito? Balot na balot yung pataas pero naka-shorts naman tayo. Useless. Ayoko doon. Grabe, lamig-lamig sa loob ng supermarket. Tagaro lang siya rito. Ito yung suking mabilihan ng mga Pinoy dito. May zone kasi may baboy. Dilata tsaka tinapay. Ngayon ko lang napansin na itong picture na to na pinost ko kanina sa Facebook, red shirt and short, is actually I'm wearing the same today. Ito rin yung short tsaka shirt. Tapos, di ba? Nakakatawa naman to.